أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله العلي العظيم. موضوعنا اليوم حول أصول الاعتقاد في الإسلام، بالخصوص في الإمامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa usulul i'tiqad fil Islam, al-imama. Ang ibig sabihin noon sa Tagalog ay ang pamumuno sa sangkatauhan, paglisan ng sugo ni Allah na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yun ang topic natin ngayon na pinakamahalaga sa kasaysayan ng Quran at ng Islam. Ang pamumuno sa sangkatauhan, paglisan o kaya pag-alis pagkatapos ng mission ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paglisan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang kataas-taasang may kapangyarihan ay siya ang nagtalaga ng kanyang mga sugo upang ang purpose ay patnubayan ang sangkatauhan, at iyon ay nagawa ng ating pinakamamahal na propeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kagaya ng nabanggit natin nung kahapon at sa makalawa at yung pangalawang araw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang dahilan kung bakit pinadala nila o kaya nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sugo ay فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng mga sugo, nabiyin, mga sugo, mubashirin. Meron siyang dalawang pinakamahalagang misyon, at yun ang magbibigay ng kasiyahan o kaya magbibigay ng magandang balita sa mga taong may pananampalataya sa Diyos at may paniniwala sa Diyos, at upang magbigay naman ng babala sa mga silang itinakwil nila ang relihiyon at
sumama sa kung saan na ikalilihis ng kanilang landas galing sa kaliwanagan papunta sa kadiliman. At yun ay nagawa na ng ating propeta sa loob ng 23 years, kaya nang sinabi natin kahapon. Subalit ang mission na yun ay dumarating sa sukdulan, dumarating kung saan na magtatapos ang buhay ng sinuman. Kasali na roon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na ang prophet natin ay sinabi ng Diyos sa loob ng Quranul Karim sa Suratul Ahzab versikulo 40. Dito pwede niyong tingnan o kaya i-memorize sa mga taong nagsasabi na after Prophet Muhammad, mayroon pang propeta na darating, o kaya yung mga sumusunod sa yapak ng Ahlul Bayt ay pinagsasabihan nila mayroon pa raw prophet, o ginawa nila ang Imam Ali alayhis salam na propeta. Pwede niyong ibigay ang ayat na to, Suratul Ahzab versikulo 40. Ito ang ayat na ito ay nagpapahayag tungkol sa katayuan ng prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabi ng Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rizalikum." Sabi ng Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rizalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Sadaqallahul aliyul azim. Khataman nabiyyin. Versikulo 40, chapter 33, o kaya Suratul Ahzab verse 40. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma kana Muhammadun." Ang katayuan ng Prophet Muhammad ay hindi mga tatay o kaya hindi tatay ng mga tao. Alaykum assalam wa rahmatullah. Ang katayuan ng Prophet Muhammad ay hindi tatay ng mga tao. Walakin Rasulullah, subalit siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sugo ng Diyos, wa khataman nabiyyin, at siya ang kahuli-hulihang nabi na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Khatam yani last and final. Khatmun nubuwa yani the final prophet of Allah. So, itong ayat na ito, itong talata na ito ay nagpapahayag na ang ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating na sa sukdulan ang kanyang misyon, kung saan ay nagawa niya ang maging bilang patnubay ng sangkatauhan, hindi lang sa mga Muslim, hindi lang sa mga Muslim o kaya sa mga lugar ng Muslim, kundi sa sangkatauhan. At hindi lang yun, siya ang pinaka-head o kaya pinaka-pinuno ng lahat ng propeta, at ang lahat ng ummat o kaya mga tao sa bawat propeta ay depende sa kanyang intercession, o kaya pwede ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ang mamamagitan kung sino man sa kanila ang mayroong kasalanan. So, dahil dito rin sa loob ng 23 years na kung saan
pinagsikapan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at ang iilan lang ang mga Muslim na sumunod o kaya naniwala sa kanyang paniniwala o kaya sumama sa kanyang relihiyon na Islam, at ang karamihan sa mga Quraysh ay napupuot at namumuhi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero ganun pa man, nagwagi pa rin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil ang relihiyon na bitbit o kaya dala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ang relihiyon na kung saan yun ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naging protector. Kagaya ng chapter 15, versikulo 9, sinabi ng Allah, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Chapter 15, verse 9. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, totoo na kami ang nagpapadala ng aklat na ito. At dhikra yani yung pagpaalaala. Ang dhikra dito sa Quran ay tinagurian nila, yun na ang Quran. Wa inna lahu lahafidhun. At kami rin, sabi niya, ang mahalaga sa pinadala namin yan. O kaya sa pinadala namin, kami rin ang magbibigay ng protection sa kanya. Dahil doon kahit gaano man kamuhi o kaya napupuot ang mga Quraysh, hanggat nagdulot sa kanya, nagdala sa kanya sa pag-migrate o kaya pagpunta sa Madinatul Munawwara, pagkatapos ng pinakamahirap na nangyari o kaya situation niya nangyari doon sa Makkatul Mukarramah, kung saan sa loob ng 13 years ay kakaunti ilan lamang ang naging Muslim, at pinagtulong-tulungan pa nila na patayin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam hanggat hanggat na dumating ang takdang araw, pinapaalis na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Madinatul Munawwara. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Huwallazi arsala rasulahu." Siya rin o kaya Allah subhanahu wa ta'ala din ang nagpadala ng kanyang mga sugo. Bil huda. Yung sugo na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kahuli-huli ang sugo, nandoon sa kanya ang patnubay, wadinul haq, at saka yung agama o kaya relihiyon na nagsasabi ng katotohanan. Ang purpose niyan ay lipulin ang lahat ng man-made religion. Yani, ang religion na kung saan gawa-gawa lamang ng mga manusya, ng mga tao, na nauna sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pinalitan nila ang totoong relihiyon na itinuro ng bawat propeta sa kapanahunan nila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon, ipapadala ko ang isang propeta na kung saan nasa kanya lahat, at siya ang mag-perfect o kaya he will be the one to finalize all the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ang dinul haq. Yun ang relihiyon ng katotohanan, at yun ang Islam natin. Liyudhirahu ala dini. Itong Islam natin, it is prophesied na lilipulin nila, mangingibabaw ang relihiyon ng Islam sa lahat ng ibang relihiyon. Yani, yung relihiyon na una sa Islam ay mawawala yun, dahil
kung may magsasabi na mayroong ibang relihiyon, inintroduce o pinadala ang Allah subhanahu wa ta'ala o kaya makapangyarihan Diyos, maliban sa Islam, iyon ay hindi totoo. Iyon ay claim ng bawat tao, at sabi ng Allah, liyudhirahu ala din. Pinarating ko ngayon ang Islam at ang Prophet Muhammad para mangibabaw at lilipulin ang lahat ng agama, walau karihal musyrikun. Kahit ikakapuot ng mga musyrikun, yung mga di nananampalataya. Yung pagkapuot ng lahat ng Quraysh sa Makkatul Mukarrama ay nagdadala yun ng the time na naghitsra o kaya nagpalit ng lugar ang Rasul sallallahu alaihi wasallam hanggat nakipagdigmaan at inatak ng mga Quraysh sa Madinatul Munawwara ang bagong kapanganak pa na establishment ng Islam doon sa Madinatul Munawwara. At ilang buwan lang after na nag-migrate ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yun, pinagtulong-tulungan ng more than 1,000 Quraysh para sugpuin uli ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at yaqdi ala hayatihi, at para patayin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subalit ang propesiya na promise ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet Muhammad at ang promise niya sa mga nananampalataya sa Diyos. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, ako ang nagpadala ng relihiyon na yan, Islam, at kami rin mag-protect. Huwag ninyong alahalanin, gawin lang ninyo ang inyong nararapat, gawin lang ninyo ang inyong obligation, maniwala lang kayo, at it is prophesied by the Quran na liyudhirahu ala dini kullihi, mananatili o kaya malilipol lahat at mangingibabaw ang teachings ng Islam sa lahat ng man-made religion. At ang mga yan ay nangyari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years. Pinagtulungan nila kahit nagtulong-tulong ang mga munafikin. Alam niyang munafikin, yung mga nagkukunwari na Muslim, pumapasok sa loob ng masjid, para mag-spy o kaya makikinig kung ano ang gagawin ng Rasul at saka mga kasamahan niya, mga sahabat. So, wala silang ibang misyon kundi gusto nilang pawiin ang liwanag ng Islam. Gusto nilang pawiin ang liwanag ng Islam para ang lahat bumalik sa kanilang relihiyon na Allat wal Uzza, yung relihiyon na kung saan gawa-gawa sa mga kumisan stone o kaya kumisan bakara o kumisan mga karabaw na ginagawa ng before sa pagdating ng Islam. So, sabi ng Diyos, yuriduna liutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Ang kagustuhan ng ang hangarin ng mga musyrikin hanggang ngayon actually, gaya ng sinabi natin sa pangalawang araw, sabi ng Diyos, la tattakhidu bitanatan, huwag ninyong gawing tagapayo, huwag ninyong gawin tagapayo o kaya tagapanghalaga, tagapagtanggol ang mga yung mga pagans, yung mga walang pananampalataya sa Diyos. Dahil namumuhi sila, napupuot sila sa Muslim at saka sa sa Islam. At nakikita din naman natin ngayon sa Amerika kung saan kamakailan lang na ginawa nilang film ang yung Prophet Muhammad, di ba? Ginawa nilang film at pinaglalait-lait.
Kamakailan lang naman doon sa Amerika, sinunog ang Quran na muntik nang magkakaroon ng digmaan sa Amerika. Ngayon naman recently, yung ginawa ng British, Yahudi yun, pero protektado ng Amerikano. Ginawang film din. Sinasabi nila ang Prophet Muhammad ay mangmang at uncivilized at masama talaga within 2 hours, at upload nila sa YouTube, no? So nagkaroon din kami ng protest doon sa Philippines. Nagprotest din kami at binanggit ko rin sa khutbah. Ang lahat ng mga yan ay hindi lang ngayon yan. Sa lahat ng pagkakataon, gusto nilang pawiin ang liwanag ng Islam na yun, para ang lahat ay babalik sabi nila, ng kanilang bibig, liyutfi'u nurallah biafwahihim. Sasabihin nila ang Islam ay hindi totoo, ganito, ganyan, terrorist, kung ano-ano ang sinasabi. Pero ano ang promise ng Allah? Ano ang promise sa atin? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah Ta'ala will be the one to complete His message, to establish His light, at yun ang Quran at ang Prophet Muhammad natin, kahit ikinamumuhi ng mga musyrikin. Subalit, ang lahat ng yan ay mayroon sukdulan. Mayroon sukdulan kung saan after na ipinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang propeta na ang Quran ay nagiging universal guidance ng sangkatauhan, at nandoon na lahat ang makalangit na patnubay. Subalit ngayon ang problema, ngayon, ang Prophet Muhammad ay isa lamang tao, at ang mga tao ay ano ang sukdulan ng kanilang buhay? Kullu nafsin dhaikatul maut. Ang bawat may katawan, ang bawat may buhay, dumarating sa kanila ang kamatayan. Di ba? Yun ang sukdulan ng bawat isa sa atin. Kahit gaano ka pa man kalakas, gaano ka kayaman, gaano nandyan na lahat sa iyo ang lahat. Yung worldly nandyan na sa iyo lahat. Pero isang araw, ang madadala mo ay isang yung ganito, anong pagtawag? Isang tela lamang, puti, puti, wala pang tahi, at saan kay ipapasok? Doon tayo ipapasok sa lupa, sa pinanggalingan natin. Ang Islam ay sinabi ng Diyos na inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Ang Islam ay siyang relihiyon ng sangkatauhan. At nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng patnubay. Nagpadala rin siya ng propeta. Ngayon, dumating ang suklulan na kung saan, gusto na siyang kukunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa atin? Mamatay na rin ba ang relihiyon, or itatakoy na rin ba natin ang relihiyon? Sabi natin, Rasulullah is dead, so I am already free. Okay? Malaya na tayo na bilang isang nilalang dahil tapos na tapos na ang mission ng Prophet Muhammad, at nandito na sa atin ang patnubay.
So sabi ng Allah, wama Muhammadun illa rasulun, ang Rasulullah, ang Muhammad ay isa siyang rasul. Kad khalat min qabli rusul, namamatay yung mga nauna sa kanya, yung mga sugo na nauna sa kanya ay namamatay. Namamatay. Sinabi natin, darating sa sukdulan kung saan ang pinaghirapan ng Rasulullah within 23 years na nakalaban niya ang mga Quraysh sa Makkah or sa Madina. At sa loob ng kanilang 23 years or 10 years na nakipagdigma sa mga kaaway ng Islam, alam niyo ba kung ilan lang namatay? It's only 1,400. Yung 4 decades ngayon na digmaan ng Muslim at saka Pilipinas, di ba? Na kahapon lang or last Friday nagkaroon sila ng deal, peace deal with the government, yung MILF. Nagkaroon ng peace deal. Sana magiging na yan, magkakaroon na ng kapayapaan sa Pilipinas. Sana nga. Ilan ang namamatay? With 150,000 na ang namatay. Mga tao. Sa panahon ng Rasulullah, it was only 1,400 katao ang nasyahid galing sa kanila, galing sa mga Muslim. So, sabi ng Diyos, ang Rasulullah isa lang siya, isa sa mga sugo ng Diyos, kad khalas min qabli rusul. Ang nauna sa kanya ay namamatay din. Namatay, bumalik na sa kanilang Diyos. So, apa in mata? Kung namatay ang Rasulullah, in kalabtum ala akabikum, so magbalik na tayo sa sa ating paniniwala, magbalik tayo sa sa dating relihiyon ng kamangmangan, or shall we stay with our own, with the present religion? Kahit saan ka man naroon. Di ba? So, ang ibig natin sabihin, ang Rasulullah ay dumating sa sukdulan ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang misyon. So, ano kaya sa paningin ninyo ang mangyayari? Sinabi natin, ad-dinu dinul khalida. Ang agama Islam o kaya religion ng Islam ay siya ang kahuli-hulihang religion at forever habang buhay na yun, manatili hanggat sa Day of Judgment. Ano kaya? Ano sa paningin niyo ngayon? Ano sa paningin natin ngayon? Namatay ang Rasulullah. Ano kaya ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala? O kaya, ano kaya ang gagawin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Wala. O hindi ka nagsalita. Siyempre, pag mamamatay siya, may parusa siya kay Allah. Malayo iyon. Parang east at saka west. Okay, very good. Ang Islam ay dinul khalid. Ang Islam ay siya ang final religion of God. Ano kaya, pabayaan ba ng Allah subhanahu wa ta'ala na masisira muli ang relihiyon ng Islam at saka ang Quran? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami ang nagpadala ng Quran na yan at ng Islam na yan, ng religion na yan, at kami rin ang mamamahala sa kanya. Kami rin ang mag-protect sa kanya. Yan ngayon ang topic natin, yan ang importance ng al-imamatu. Yani pamumuno ng isang katauhan paglisan ng Prophet Muhammad. Yani pagkatapos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, it is prophesied in the Quran and it is mentioned in the Quran sa Suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah, versikulo 67.
Suratul Ma'idah verse 67. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhar rasul, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Suratul Ma'idah 67, no? Ito ang declaration kung saan sinabi ng Allah as part of His plan to protect Islam, dahil pinaghirapan yun ng Rasulullah at yun na yun ang tunay na religion galing sa kanya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ang Islam ay ang religion na nanggaling sa Allah ay Islam. Sa Prophet Adam up to Prophet Muhammad, Islam ang religion with the universal guidance ng Quranul Karim. Ngayon, namatay, bumalik ng Rasulullah. Pabayaan ba ng Allah na mananatili? Of course, kailangan mayroong papalit sa kanya, mayroong mamumuno ng Islam sa sangkatauhan kung saan protektado ang Islam through him. Pero darating ba darating ba ang anghel Gabriel or hindi? Siyempre darating ang Jibril at pupunta sa Rasulullah. Ya Rasulullah, ito ang talata ng Quran. At sabihin mo ngayon, gaya ng sinabi natin sa Suratul Ma'idah 67, no? Ito ang declaration ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa appointment or sa pamumuno ng prophet ng Imam Ali alayhi salam. Sabi ng Allah, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'asimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sabi ng Allah, usugo, ya ayyuhar rasul, usugo, balligh ma unzila ilayka, iparating mo sa mga tao kung ano man ang gustong iparating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Itong ayat na ito ay bumaba o kaya napanaog sa panahon na iilang buwan na lamang ang Rasulullah, 3 buwan na lamang ay bumalik na sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya nga ang Rasulullah, because of his concern, bago siya pumanaw, inihabilin ng Rasulullah sa mga tao, kung sino talaga ang karapat-dapat, at yun ay sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhar rasul, o Rasulullah, o sugo, balik, iparating, pil amar, pag-uutos yun ng Allah, iparating mo sa mga sangkatauhan kung ano man ang nararapat mong iparating sa kanila. Ang tanong ngayon, ano pa ba ang gustong iparating ng Diyos? After all, 23 years na nagsacrifice ang Rasulullah, yung kanon o kaya alituntunin kung paano magsambayang, magpray, kung paano ang jihad, nagawa na niya, kung paano ang paghaji, pag-ayuno, ang lahat ng yan ay tapos na-establish ng Allah subhanahu wa ta'ala through Prophet Muhammad. Ngayon, ano ang hilingin ng Allah ta'ala? Ano ang hilingin ng Allah ta'ala? Simple lang hinihiling niya yung paliwan sa kanya pagsusunod. Sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa illam taf'al, kung hindi mo yan gagawin ya Rasulullah, hindi mo yan gagawin, pamaballagta risalatahu, as if parang hindi mo na naparating hindi mo naparating buo ang iyong misyon sa lahat ng sangkatauhan. As if hindi mo naparating na buo, yani incomplete, ang mensahe ng Diyos. Dahil nag-alanganin ang Rasulullah, sa loob ng 23 years, kinapuputan siya ng mga tao, kahit yung mga Muslim, ibang Muslim, dahil sa loob ng 23 years, sa Makkah pa man, at dumating sa Madina, ipinapakita na niya kung sino ang mamumuno ng Islam after him. Many times he declared that after him,
there must be somebody who is like him. Pero wala nang prophet. Wala nang propeta na susunod after him. Kasi sinabi na natin kanina, Khatamul Nabiyyin. Siya ang last at pinakahuli na propeta. So, sabi ng Allah, kung ang kinakatakutan mo na aanuhin ka ng manusya ng mga tao, pagsasabihan ka ng masama, bakit iyan ang ginawa mo? Huwag ka nang mag-alala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah will protect you from the people. So, dahil doon, dahil sa kinakailangan talaga iparating niya ang message na yun, pinulong niya ang mga tao sa Ghadir Khum. Yung sa last pilgrimage ng Rasulullah, nangyari yan at sinabi niya roon, sabi niya, after me, pagkatapos ko, paglisan ko, ang papalit sa akin ay ang Imam Ali alayhi salam at tinawag niya yun Amirul Mu'minin. At tinawag niya yun ang Imam Ali alayhi salam, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Sabi niya, ang katayuan mo sa akin, ang posisyon mo sa akin, ya Ali, ang posisyon mo sa akin, kagaya rin ng posisyon ng Musa at saka Harun. Sino ba si Musa at saka Harun? Sino si Musa? Prophet. Sino si Harun? Prophet din. Di ba? Ano ang posisyon nila, ang relationship ng dalawa? Magkapatid yun, di ba? Magkapatid. So, sabi ng Imam, ng Rasulullah, Ya Ali, anta minni, o Ali, ang position mo sa akin, bimanzilati Harun min Musa, kagaya rin ng position ng Harun at saka Musa. Except, illa annahu la nabiyya ba'di. Ang Musa naging propeta, ang Harun naging propeta rin, pero sabi ng Rasulullah, hindi. After me, wala ng prophet. Wala nang darating na propeta, pero anong katayuan mo? Yun ang sinasabi natin, al-imama. Ikaw ngayon ay imam ng ummat, protector ng ummat after na paglisan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yun ang Islamic leadership na sinasabi natin, pamumuno ng sangkatauhan, paglisan ng Prophet of God, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kung saan wajib sa ating lahat na dapat paniwalaan dahil inihabilin sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anong inihabilin at iniwan sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an Abi Sa'id al-Khudri, galing sa isang sahabat, As-Sa'id al-Khudri, isang sahabat ng Rasulullah, kasama ng Rasulullah, qala an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam, nagsalita ang Rasulullah, annahu qal, inni usaku an ad'a paujibu. Sabi ng Rasul, malapit na akong kukunin, malapit na darating dito sa akin ang Rasulu Rabbi, ang isang sugo ng Diyos ko. Sino ang sugo ng Diyos papunta sa Rasulullah? Sinong nakakaalam? Ha? Sino ang sugo ng Diyos papunta sa Rasulullah? Naging pagitan nila. Jibril. Ha? Malapit na sabi niya, darating dito sa akin ang sugo ng Diyos na si Jibril, ang kapatid ko, sabi ng Rasulullah. At paujibu, at sasama na ako sa kanya. Ngayon, sa kauling-hulihang talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, inihabilin niya sa atin. At ito dapat pakinggan natin at wajib o kaya obligatory sa atin maniniwala dito dahil kagustuhan ng Diyos at Rasulullah. Sabi niya, inni tariku fikum ath-thaklain.
katotohanan, iiwanan ko sa inyo ang dalawang pinakamahalagang bagay. Pinakamahalagang bagay. Saklain. Kitab Allah, of course. Ano ang pinakamahalagang bagay na magiging patnubay natin habang buhay? Of course, Kitab Allah. Kitab Allah, Azza wa Jalla. Kitab ng Allah. Ano yun? Al-Quran. Kitab ng Allah. Wa itrati. At iiwanan ko, ihabilin ko sa inyo. Susunod kayo. Wa itrati. At ang pamilya ko. Sino ang pamilya ng Rasulullah? Mamaya. Yung kitab ng Allah, kitabullah, kitabun, hablun mamdudun minas sama'i ilal ard. Yan ay parang isang lubid na ipinanaog ng Allah subhanahu wa ta'ala galing sa kalangitan, papunta dito sa manusya o kaya dito sa kalupaan, para pastamsiku bihi. Dapat tayo ay maniwala at kunin natin ang kitab, ang lubid na yan para hindi tayong mawawala sa kadiliman. Pagkatapos ng anong Quran, wa itrati ahla bayti. Ngayon, binanggit ng Rasulullah ang pangalawang pinakamahalagang bagay na iiwanan ko sa inyo. Idlul Quran. Kaparihas ng Quran. Idlul Quran, kaparihas ng Quran. Ang pangalawa na yan, yung Ahlul Bayt. Wa itrati, pamilya ko na Ahlul Bayt. Ahlul Bayti, yung mga taong galing sa loob ng bahay ko. Wa innal latiful khabir, dahil sabi niya, nagsabi ang latiful khabir. Al-latif, yani huwa Allah, al-khabir, pinakamarunong. Al-khabir, yani pinakamarunong at pinaka-expert sa lahat. Sino yun? Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil aalis, babalik ng Rasulullah, maiiwan ng ummatul muslimin, maiiwan ang sangkatauhan na walang patnubay, walang propeta. Dapat iiwan ng Rasulullah ang mga tao na karapat dapat mamuno, na nandoon sa kanya ang tunay na katangian ng isang tao, perfect person, kagaya ng Rasulullah, at nandoon sa kanya ang bilang guide na tunay na guide na hindi nagkakamali at hindi nakakalimot, wala yakhta, wala yansa, hindi magkakamali at hindi nakakalimot. Yan ang katangian ng Rasulullah, at hindi nakagagawa ng kasalanan, li'annahu ma'sum, he is purified. Yung papalit sa Rasulullah na inihabilin sa atin ay ganun din ang katayuan niya. Wa itrati ahlul bayti wa innal latiful khabir akhbarani. Sinabi sa akin ng Allah Ta'ala, sabi ng Rasulullah, annahuma, ang Quran at saka ahlul bayt ko, pamilya ko na ahlul bayt, lan yaftarika, kailanman ay hindi sila masiseparate, hindi sila magkakaiba, at hindi sila magkakasalisi. Hatta yarida alayya al-hawd, hatta hanggat makarating sila uli dito sa akin, sa Day of Judgment, sa Al-Kawthar, kung saan doon tayo iinom lahat na para magiging ang babae maganda, ang lalaki ay guwapo, no? Para magiging shab, yan yung magiging parang yung mga youth ang paningin o kaya ang kaanyuan ng mga tao. So, doon tayo magkita-kita, ang Quran at sa Ahlul Bayt, kailanman hanggang sa bambuhay, hanggat sa Day of Judgment ay hindi yan masiseparate, dahil ang Quran, yun na rin ang patnubay ninyo, at ang Imam Ali o kay Ahlul Bayt, yun din ang papalit na mag-explain ng tunay na kaanya o katayuan ng Islam after me. So, yung Ahlul Bayt na yun, ilan sila at sino ang sinasabi natin na Ahlul Bayt? Sabi ng Abdul Malik, isang sahabat din ng Rasulullah, an Abdul Malik kala, sami'tu Jabir ibn Samra. Mga sahabat o kaya kasama ng companion ng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Qala sami'tu Jabir ibn Samra, qala sami'tu an-nabi. Sabi ni Samra, Jabir ibn Samra, sami'tu an-nabi, narinig ko ang Rasulullah, nagsabi, yakunu 12 amira. Sabi ng Rasulullah, ito ang sinabi ng Rasul, after me, magkakaroon kayo ng 12 amir. Yani 12, pinuno. 12 pinuno kung saan sila ang papalit sa akin. Sinabi natin kanina, Ahlul Bayt. So yung Ahlul Bayt na yan, 12 ang numbers. Yani, sabi ng Suratul Imran, ayat verse 33, sabi ng Suratul Imran, verse 33, sabi niya, dhurriyatan ba'duha min ba'din. Yung family ng Rasulullah na yan, they will come one after the other bilang pinuno ng ummatul muslimin. Yani kagaya ng after Rasulullah, pinili ng Rasulullah sa kagustuhan ng Diyos ang Imam Ali bilang pinuno ng ummat pagkatapos niya. Anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ikaw ang mamuno, ya Ali, dahil ang katayuan mo ay ikaw ang ay parang relationship ng Musa at saka Harun. Except ang kaibahan lang, wala nang nabi, wala nang propeta after me. So ano ang posisyon ng Ali? Siya ang imam kung saan wajib sa atin ang paniwalaan at alamin kung sino-sino ang mga tao na yon. So dito sa hadis na ito, sa Sahih Muslim, Kitabul Imara, page 3392. Sabi ng Rasulullah, magkakaroon kayo ng 12 pinuno. At sila yun ang mamumuno sa inyo after me. Sino-sino sila? Sino-sino ang mga pangalan na yon? Ang unang-una ay Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Ang pangalawa, ang pangunahing anak niya sa Fatima, ang sino? Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin, Muhammad ibn Ali al-Baqir, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, Musa ibn Ja'far al-Kadhim, Ali ibn Musa al-Rida, nandyan sa Iran. Pupunta ni Lolo mamaya, sa 13. Iparating mo ang salam ko doon, inshallah. Kilala niya ako yun. Inshallah, kilala tayong lahat. Muhammad ibn Ali al-Jawad, Ali ibn Muhammad al-Hadi al-Naqi, Hasan ibn Ali, ang 11, at ang 12 is, ito ang lahat na yan ay namatay, ay nasahid na, bumalik na sa Allah. Isa na lang ang naiwan. Isa na lang naiwan na buhay ngayon. At magkasama yung babalik, kasama ang Nabi Isa. Prophet Isa, magkasama sila. Pero, darating muna, mauna ang 12 imam. Yan ang Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi. Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi, siya ang 12 imams, kung saan siya ngayon ang living imam na magiging patnubay at magiging pinuno ng Islam sa darating na malapit na, inshallah, malapit. Dahil ang prophesied ng Quran ay promise ng Allah sa mga mu'minin, sa mga nanampalataya at gumagawa ng kabutihan, la yastakhlifannahum fil ard, na sila ang magiging control ngayon ng dunya, ng mundo, at iisang relihiyon lang. Ma-spread, mapalaganap ng Imam Mahdi na yan, alayhi salam, ang din hanggat sa pinakasulok ng mundo. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Kahit anong gagawin ng mga hindi nananampalataya, kahit gaano sila kapuot sa Islam, sa Rasulullah, sa mga Muslim, wala silang magagawa. Dahil darating ang araw kung saan mamumuno ang Islam sa
pamumuno ng Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi, yan siya ang last pamilya ng Rasulullah sa pangalan ng Ahlul Bayt. Sa pangalan ng Ahlul Bayt. At meron tayong dalil o kaya katibayan sa loob ng Quran. Sinabi natin na kanina, dahil dumating sa sukdulan ang misyon ng Prophet Muhammad at hindi din nagkamali ang Quran, kami ang nagpadala ng Islam na yan. We will be the one to protect them, to protect Islam hanggat may spread sa sulok sa buong mundo, at sa pinakasulok ng mundo ay darating ang Islam. Kaya huwag kayong mag-alala. Kahit kayo sa La Union o nandoon sa kung saan-saan kayo, mag-isa lang kayo na nakukumbong, nakahijab, huwag kayong mag-alala. Baka kayo pang dahilan dahil mag-isa ka lang sa isang city na yan na nakahijab. No? Nakita, ang kailangan mo lang, ayusin mo ang iyong ang ayusin mo. First, mag-aral ka. Pangalawa, ayusin mo ang iyong ugali. Kahit hindi ka magsasalita, ipapakita mo lang, ganyan bang Muslim? Matulungin, hindi kuripot. Natatawa kayo kasi yung kuripot na hindi nagsasalawat, no? Sinabi natin. Ipakita lang natin ang kaugalian ang kagandahang loob, kagandahang kaugalian ng Muslim. Huwag kayong mag-alala dahil prophesied yan sa Quran. At hindi yan mangyari. Do you want to be part of this mission, to be part of this prophecy? Gusto ba natin na magiging kahalili o gaya makasali sa na yan? Kasi ang 12 na binanggit ng hadis kanina ay bilang kahalili o kaya kinatawan ng Rasulullah at kahalili, no? Awsiya, kapalit. Mayroon tayong dalil sa Quran? Tingnan ninyo ang Quran, no? Suratul Sajda. Suratul As-Sajda. Suratul Sajda, versikulo 24. Dahil after Rasulullah, wala namang propeta, no? Anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, wala ng propeta after Rasulullah. Ano ang papalit? Imam. Yun ang imam ang papalit. Yun spiritual leadership after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ang tinatawag natin al-imama. So Suratul Sajda ayat verse 24, sabi ng Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, imama, ang a'imma yani plural ng imamun. A'immatun yani plural ng imamun. Ang nasa loob ng Quran, waja'alna minhum, naggumawa kami, nagpadala kami ng mga imam. Yani, marami. Gaano ba karami ang mga imam na yon? Ano ang sinabi natin kanina? 12. Binanggit ng hadis, 12 ang imam na galing sa pamilya ng Rasulullah, Ahlul Bayt. Okay. So, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. At ang obligation ng mga imam na yun ay yahduna bi amrina. Sila ang magiging gabay ninyo sa mundo after Rasulullah, magiging patnubay ninyo dito sa mundo after Rasulullah sa kagustuhan namin, sa kautusan namin, sabi ng Allah. Bakit nila nakuha ang position na yon, ang ranggo na yon bilang kahalili ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, bilang kapalit. Dahil ang Rasul, innaka la'ala khuluqin azim. Kung pag-uusapan ang paniniwala ng Rasulullah at ang pag-uusapan ang akhlaq, ang attitude, katangayan ng Rasulullah, nandoon din sa Imam Ali alayhi salam. So sinabi ng Allah,
lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ang Rasulullah, ang aimma na yan, yung 12 imams na yan, ay ang katayuan nila, ang katangian nila, kagaya rin ng katangian ng Rasulullah. Kaya ginawa sila ng Allah Ta'ala bilang kahalili at bilang kinatawan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At yan matatagpuan sa Suratul Sajda, verse 24. So dahil doon, mga kapatid sa Islam, dahil doon dapat natin alamin, huwag kayong mag-atubili, huwag kayong mag-aalinlangan, at huwag kayong magdadalawang isip. Ang mga pinuno na sumunod tayo sa kanila na imam, na Ahlul Bayt, yan ay hindi gawa kathang isip ng Rasulullah at hindi kathang isip ng sinuman sa mga ulama ngayon. Yan talaga ang hinabilin ng Rasulullah na after him dapat pupunta at susunod tayo sa yapak ng Ahlul Bayt. At dahil kung gusto natin masisave sa kadiliman dito sa dunya at sa kadiliman doon sa kabilang buhay, dapat alamin at sumunod tayo sa Ahlul Bayt ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung saan sila ang nabigyan na bilang namumuno o kaya bilang pinuno ng Muslimin after Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung saan nasa kanila ang Quranul Karim. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sino ngayon ang imam natin? Sino ang imam natin? Man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Kung sino man sa ating mga Muslim na mamatay na hindi natin alam kung sino ang imam natin. Alam natin na mamatay tayo, hindi natin alam ang imam natin. Ano ang katayuan natin? Para tayong namatay sa loob ng kamangmangan. Wala tayong nalalaman. Gusto ba natin yun? Ang imam natin ngayon ay walang iba, kundi ang Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. At yan ang katapusan ng ating lecture tungkol sa imama. Inshallah, sana nakakuha kayo ng kaunting aral. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tahirin. Assalamu alaikum warahmatullahi